Good morning po muli. Tayo po ay patuloy pong lalapit sa Panginoon sa patuloy po na mga biyaya na pinagkakalog po sa ating kalayaan at patuloy na pagkakataon na maidulog po natin sa ating buhay, sa ating Diyos ang ating pong mga maraming pangailangan sa buhay. At alam naman natin na mas higit po ang Diyos na makapagbibigay po sa atin ng ganong katugunan. Ang ating pong pinagbulayan at pagbubulayan patuloy ay ang 2 Timothy 1:12. Dito pinapakita po ni Pablo na kung saan ay ang kanya pong paghihirap ay hindi niya kinahiya, sapagkat ito po ay isang bagay na nakapagtitiis siya para po sa glory ng Lord at maging sa kanya pong pagharap sa ating Diyos na buhay. At ito rin po yung marahil ang sabi ng mga theologians ay last letter na po ni Pablo sa ating pong mga nakikitang Biblia or mga kasulatan po. No? Ito na po yung pinaka-last letter na nakarecord po sa Bible o nakasulat po ng mga libro po na akda po ni Pablo sa pamagitan po ng banal na Espiritu. At dito mga kapatid ay may mga katanungan na tayo natin maintindihan. Ano ba yung suffering na kinakaharap natin? Ano ba yung mga paghihirap na kinakaharap natin? Actually, kung titignan po natin, hindi siguro natin pwedeng ibigay o ipantay man lamang doon sa suffering na naranasan po ng mga una nating mga ninuno sa pananampalataya, katulad po nila Pablo, nila Peter. Sa ngayon po, dapat natin maunawaan na may mga reason naman kung bakit po tayo nagkakaroon po ng suffering. At ito nga po ay dapat nating idulog at tingnan na mabuti kung ano po yung mga suffering na yan. And usually po, maikli lamang. I mean, yung bigat niya ay hindi naman katulad ng bigat na nararanasan po ng mga unang mga ninuno po natin sa pananampalataya. Ang kagandahan lang po dito mga kapatid na kung meron po tayo mga paghihirap sa ngayon o mga pagsubok man, ay mas maganda natin itong huwag nating ikahiya, kundi dapat po natin ikalawalhati sa pangalan po natin Panginoon Kristo. Kasi nga, ang kadahilanan po na meron po tayong mga suffering, una-una po ay given na po ito. Ibig sabihin, wala naman pong tao na siya ay hindi po magkakaroon po ng kahirapan sa buhay or yung mga anumang uri ng kahirapan na nakikita niya at nararanasan niya sa dahilan po na una-una po tayo po ay nasa panahon na po ng tinatawag na pagkakasala at tigit po yung minanang kasalanan. At makita ko natin na talagang ang mundong ibabaw ay kalakit na rito yung kasalanan. Kasi nating nagkakaroon po ng hirap tulad po nung nabanggit sa Bible na una sa Old Testament na ang tao po ay magkakaroon po ng tinatawag na kahirapan sa pagdating po ng pamumuhay. At lahat daw po ng kakainin ay magagaling po sa ating pagpapawisan na trabaho, na yun naman po ay nagiging katotohanan po sa ngayon. Kahit po yung mga babae ay magkakaroon po ng kahirapan pagdating po sa panganak po nila. At sabi nga ay nakabingit ang kanilang buhay sa pagsilang po ng kanilang mga anak. Yung bahagi rin daw po ito ng tinatawag na kahirapan. Kaya naman ho, dito maunawaan po natin na dapat po magkaroon po tayo ng patuloy na pagkilala. Ano man po yung kalagayan po natin sa buhay, mas makabubuti po na wag po natin itong ikahiya o wag po natin itong i-ignore, kundi mas tigit po natin itong pasalamatan natin ng ating Diyos na tayo pinaging bahagi po ng pagiging anak po ng Diyos sa buhay po natin. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Patuloy naman po tayong magkaroon ng tinatawag na pagsunod po sa ating Diyos na buhay. Kasi at the end of the day,
Hindi rin po maalis po yung suffering po natin in terms of kamatayan. And even po sa ating po mga edad, yung mga pag-edad po natin, mga kalagayan po sa buhay, sa pamilya, sa pagtatrabaho, pag-aaral, lahat po yan ay may bahagi rin po ng mga suffering. Pero ang kagandahan po dito, ito po lahat ng mga bagay ito ay nagiging kalakip po para po magkaroon po tayo ng kagandahan po at makita natin yung kabutihan po ng ating Diyos na buhay sa patuloy po na pagdulog po natin sa Kanya at makita natin yung katunayan po na ang Diyos na buhay po ay hindi po tayo pinababayaan. At ang bahagi po nito mga kapatid ay patuloy po nating titingnan na ang Diyos po ay palagi ang kasama po natin, hindi po tayo iiwanan po ng ating Diyos na buhay. Kung may mga suffering po tayo ay pagdalangin natin ang bigat nito o ano yung bagay na ito at ano po ang idudulot nito sa ating pong paglilingkod, sa ating pong buhay o sa ating pong ginagalawang buhay po ngayon. Kaya maging matalino, maging marunong po tayo and especially po dapat po na patuloy nating ibigay sa Diyos yung kaunawaan dito at patuloy natin tayong tumulog po sa pamamagitan po ng panalangin. Ang prayer po ay hindi option. Ito po ay privilege po natin. Kaya naman po mas magigit po tayo na malapit po sa ating Panginoon kasi ito binigyan tayo ng pagkakataon at pribileyo. Bibihira po ang pagbibigay ng pribileyo doon po sa kataas-taang langit. Ibig sabihin yung hari ng kapayapaan, hari ng langit at lupa ay napakabihira po ang ganun bigay ng privilege. Maliban lang daw po na tayo po ay ipanganak na muli. Saka pa lang tayo magkakaroon po ng pribileyo na tayo po ay makadulog po sa King of Kings and the Lord of Lords. At ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay Diyos po na hindi nagbabago. Diyos na noon, ngayon at magpakailanman. Kaya naman patuloy lang po tayong malangan at wag po natin titingnan yung mga bagay na dumarating po sa atin na negatibo. Lahat ng bagay po ay may purpose po na pinapakita po sa atin. Lahat ng bagay po ay pinapahintulutan po ng Diyos sa atin upang makita po natin na ang Diyos sa lahat ang siyang magbibigay sa atin ng tunay na meaning ng life at ng event na yan at tunay na makapagbibigay sa atin ng tulong at tagumpay. Salamat po and good morning po sa bawat sa po sa atin.